Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, kahapon lamang ay nakontempt si Curly Discaya at ang kanyang asawa ay hindi nakadalo. At ngayon dahil sa nakulong nga siya doon sa Senado ay nagkaroon ngayon ng itong parang usapan na humingi si Discaya, yung lalaki, ng witness protection sa gobyerno. At susundin niya kung ano man ang mga basihan para magiging state witness. Isa doon ay ang pag-surrender ng nanakaw nila na pera na hindi dapat sa kanila. Pangalawa doon ay ang mga sasakyan niya, yung walang kumpletong papeles at illegal na nakapasok sa bansa ay surrender din sa gobyerno. At pangatlo doon ay sabihin na nila ang lahat from 2012 kung saan nag-umpisa sila na taon, sabihin kung sino ang mga involved na mga opisyalis ng gobyerno 2012 up to 2025. Kaya ito na, papunta na ng DOJ, kanina lamang ito, papunta ng DOJ ang mga Discaya, ang mag-asawa, para kausapin at makipagpulong kay Crispin Remulla. Kaya ito ang kumpletong balita atin panoorin, courtesy ng GMA Integrated News. Mainit na balita, nasa Department of Justice ngayon ang mag-asawang kontratistang sina Pacifico Curly at Sara Discaya. Para po yan sa hinihiling nilang witness protection dahil sa mga banta o mano sa kanilang buhay. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi Cooney, nandito na nga sa Department of Justice at sumasailalim na sa initial evaluation para maging protected witness ng DOJ ang mag-asawang contractor na Pacifico Curly at Sara Discaya. Pasado alas 9 ng umaga nang ibaba ng Senate Sergeant at Arms si Curly Discaya sa main building ng Department of Justice. Naka-bulletproof vest at bantay sarado ng mga pulis at ng Senate Sergeant at Arms si Discaya. Wala siyang binigay na pahayag sa mga nagtanong na media. Kasama ni Discaya ang kanyang abogado. Bandang alas 10:30 naman dumating si Sara Discaya. Nakakap at naka-face mask si Ginang Discaya nang nakayuko at nagmamadaling pumasok sa DOJ. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nangunguna sa evaluation ngayon sa mga Discaya bilang Chief Implementer ng Witness Protection Program o WPP. Isinumite na ng mag-asawa ang kanilang mga affidavit na magiging bahagi ng pagsusuri. Okay, so ito na mga kababayan ng ating inihintay, yung sasabihin na talaga nila ang katotohanan. Dahil nga meron na daw na nagbanta sa kanilang buhay, alangan naman ang magbanta sa kanila ay si PBBM, kundi yung mga binigyan nila ng mga matataas na opisyalis sa gobyerno. Yun ang palagay ko, at lalo na yung kanilang pinakapadrino talaga noong 2016, di ba? 2016 nag-spike ang kanilang yaman nang umupo yung isang tao na nagbago sa history ng Pilipinas. Yung umupo na nakaraang presidente, di ba? Mga kababayan, kaya merong iiyak, merong mga tugang tuhod, merong hindi makatulog, merong makaihi dito. Dahil dito ay hindi na magsinungaling ito eh. Si Curly kahapon sinungaling ng sinungaling. Ngayon ay para hindi na matapos na ang kanilang paghihirap sa pagsinungaling, ay under the Witness Protection Program, sasabihin nila lahat. At willing sila na isakripisyo pagsuli yung mga nanakaw nila na pera sa gobyerno. Ngayon, pangalawang teorya nito, kasi meron talagang amo itong dalawa, at meron ngang gumagawa ng kanilang script, di ba? Nandiyan sa Senado, yung katabi ni Ping Lacson palagi. At palaging katunggali ni Ping Lacson diyan sa Senado. Yun daw ang gumagawa ng mga script nito eh. Kaya magaling magsinungaling. Ngayon ay pwedeng pangalawang teorya nito ay baka pag maging witness protection na ito, meron ng witness protection na ibibigay ng gobyerno, baka magbago na naman ang isip nito at baka ituturo na naman si PBBM sa dulo ng kanilang testimonya. Kaya napakahirap nito kasi nga double blade itong dalawang ito, mga Discaya. Pwedeng ipagtapat nila ang katotohanan, pwede ring ituturo nila sa PBBM dahil nga yung gumawa ng kanilang script ay talagang DDS na senador. Alam nyo na kung sino yun, hindi ko nabanggitin kasi
tingnan mo nga lang yung kanyang kilay, di ba? Sabi nga ng ating mga kababayan na parang parang daw yung parang cobra daw, grabe daw grabe daw kung magalit yung mukha. Kaya wag na natin banggitin yung pangalan niya. Okay, so ito nga ang problema. Pwedeng magsabi sila ng totoo, ituturo nila ang mga congressman, mga senador na dawit sila at ang kanilang pinakaamo, pinakabusing, di ba? Na mahinga na. At pangalawang teorya ay pwedeng ipagpatuloy nila yung kanilang plano na gibain ang gobyerno ni PBBM. Kaya napakadelikado nito. Kung ako kay Boying Rimulya, pabayaan ko na ito. Pabayaan ko na to na makulong tong dalawa. Kasi mga sinungaling talaga. Baka magbago na naman yung isip tapos ituturo. Pati si Boying ituturo dyan, di ba? Kasi ang plano nito, ang nagturo sa dalawang ito na scriptwriter, ay talagang gibain ang gobyerno ni PBBM para babagsak. Kasi nga, DDS yung kanilang padrino, yung pinakabusing nila. Yun ang founder ng DDS. Mga kababayan, huwag na natin banggitin ha. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng GMA Integrated News. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, pangunahing aalamin ang katotohanan at kabuuan ng kanilang mga salaysay sa kasusuriin ang risk at security threat laban sa kanila. Pero isa raw sa tiyak na itatanong ni Secretary Remulla ay ang kahandaan ng mga Diskaya na magbalik ng mga nakuhang pera mula sa bayan. Ipanaliwanag rin ni Clavano na ang evaluation na ito ay para pa lamang malaman kung may papasok sila sa WPP bilang protected witness. Iba pa ito sa pagiging state witness na malalaman lamang oras na may kaso na sa korte at hingi nito ng prosekusyon. Narito ang pahayag ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. First of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic, complete. So, pag pumasok po dun sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing. Ayan, so, kung ako ang titingin dyan, ay tingnan ko kung yung kanilang affidavit, kung masabi doon, or mabulgar nila, or mabulalas, ang pangalan ng kanilang padrino. At kung sasabihin nila nga na yun nga ang nagkaroon ng malaking pera sa proyekto, yung kanilang padrino, ay doon ako maniniwala kung talagang ituturo nila. Kasi alam naman natin na pakawala ito ng ng DDS, itong mga Diskaya. DDS to Kaya napakadelikado niyan kasi baka magbago na naman ang isip kasi may nagdidikta may gumagawa ng script. At baka gibain na naman nila ang ating gobyerno. Pati si Remulla, sigurado ako ituturo niyan. PBBM ituturo niyan. Sandro Marcos ituturo niyan. Kung sino man yung malapit kay Marcos, ituturo niya lahat yan. Yan ang palagay ko kasi ito'y Trojan horse. Pakawala nga ito Kaya yung kanyang testimonya ng mga Diskaya ay edited. Sa pag-upo ni Digong 2016 hanggang 2021, doon sila naging bilyonaryo. Ngayon, merong nagsasabi na si Digong nga ang endorse sa DPWH. Kaya nakapasok at nakuha nila ang lahat ng bidding dahil nga siyam kakumpanya ng bidding. Construction firm daw yun, pero yung siyam ay sa kanila pa rin. Parang sila lang yung nagbidding-bidding at sila rin yung nanalo at natalo. Mga kababayan, kaya hindi sila natatalo sa bidding kasi nga lahat na ng bid ay sila lang Kaya yun ang pinaka-scam nila. Ngayon kapag sasabihin na nila kung sinong mga opisyal sa gobyerno noong 2016 to 2021 ang naginabang, yan ang totoo. Kasi ngayon ang sinasabi nila ay 2022 lang hanggang 2025 panahon ni PBBM. Kaya klarong-klaro na si PBBM ang sinisira nito. Mga kababayan, hindi lang nila may turo si PBBM sa ngayon dahil nga si PBBM nga ang nagbulgar ng mga scam na yan. Kaya walang maniniwala. Pero, nako, kung ako talaga dyan, ayoko nang tanggapin yung mga state witness na yan. Kasi mga yan may naghawak na kasi niyan. Hinahawakan na yan sa liig.
Kaya hindi na yan makakawala. So katulad din yan ng yung sa Sabongero na mayroong nag-apply na whistleblower na 3 na pakawala ni Atong Ang ay hindi tinanggap ni Boying kasi pakawala nga ni Atong Ang eh. Kaya dito natin makikita ang galing ni Boying kung tanggapin nila o hindi itong mga Diskaya as a state witness. Alright, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Whether or not they are being threatened, intimidated, protection is a privilege. Kaya at any given time, if the truthfulness is attacked, or we find out that there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Rafi, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin yung evaluation sa mag-asawang Diskaya. Sabi ni Assistant Secretary Clavano, bukas ang DOJ sa iba pang gustong magpa-evaluate para mapailalim dito sa WPP. Pero babala niya, dapat maging totoo at katotohanan lamang ang sasabihin, kung hindi ay maaari rin silang paharapin sa batas dahil sa kasinungalingan. Ayan, so tama yan. Magandang ano yan, kondisyones. Dahil baka mamaya babaliktarin na naman eh, yung testimonya. Trojan horse nga yan eh. Kung alam niyo yung kwento sa Trojan horse, yun yung legend ng giyera sa Troy, di ba? Troy at mga itong Spartans na niregalo yung kabayo, ang laman ay mga sundalo pala at naubos ang mga Trojans. Ngayon, parang ganito rin yun. Kasi ito, tingnan nyo naman bakit naman ganito yung pagkasuot niya ng ng bulletproof vest, no? Tapos walang helmet. Paano kung ang sniper ulo ang punteriyahin yan? Grabe naman tong ating mga PNP. Dapat nilagyan niya ng helmet, ng Kevlar helmet, katulad kay Kibuloy, di ba? Kaya kung totoo na talaga itong sasabihin ni Curly Diskaya, ay meron talagang manginginig sa takot, hindi makatulog, makaihi sa kanyang diaper, di ba? Kasi matanda na. Ganyan ang mangyayari, mga kababayan. Alright, so ano ang masasabi nyo dito sa balitang ito na kanina lamang ito nangyari? Si Curly Diskaya ba ay magsasabi na ng totoo? At sino kaya ang kanyang ituturo? Atin abangan bukas, mga kababayan. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang nakabisita. Maraming salamat.